45 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index o damang init na naranasan sa ilang bahagi ng bansa kanina. Sa sobrang init, marami na pong namamasyal sa beach. Pero merong mga nagpupunta sa mga paliguan na dati nang sinabing di ligtas languyan. Saksi si Chino Gaston. Langoy dito, ligo doon. Maraming gustong magtampisaw dahil sa init ng araw. Tulad sa mga dumagsa sa Tondaligan Beach sa Dagupan na sinamantala ang long weekend. Karamihan sa mga bumisita mula pa sa ibang bayan at probinsya. Alas 9 pa lang, mainit na. Pumunta kami doon 7 o'clock. Medyo mainit-init na. Siyempre, family bonding. Dagsa rin ang mga naliligo sa Baseco Beach sa Maynila. Kanya-kanyang langoy, mapabata man o matanda. Hindi alintana ang mga basura sa tubig at sa aplaya. Hindi alintana ng mga nagpupunta dito sa aplaya ng Baseco Compound. Ang maruming tubig, ang naglulutang ang basura at ang regulasyong nagbabawal sa pagligo dito. Para sa marami, ito lang ang pagkakataon para magkaroon ng summer outing ang pamilya at kahit na papaano maibsan ang matinding epekto ng init ng panahon. Mas tipid daw kasi kung di sila lalayo sa Maynila. Lalo mahal ang mga magbio pa ka pa ng para maligo sa malayo. Dito na lang, dagat naman to eh. Hindi naman siguro sir pa dapat ibawal yan kasi dagat yan eh. Kung tutuusin, matagal nang ipinagbabawal ang paglangoy sa Baseco Beach at off-limits na rin ang ilang bahagi nito. Kung meron tayong sugat, pwedeng tumawid yung mikrobyo mula sa tubig papasok sa ating dugo at magiging sanhi pa yan ng infeksyon na kung mahina ang resistensya, sepsis ang uwi natin. Pag pumasok po yan sa ating bibig at pumasok sa ating siya, diarrhea ang uwi natin, delikado po yan. Nakamonitor ang PCG sa lugar at nagposte na ng lifeguard na magbabantay. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa barangay. Ayon sa Pag-asa, 40 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Metro Manila kanina. May electric fan nga nakatutok sa'yo pero mainit naman yung singaw. Wala rin. Pagpapawisan ka rin. Gastos lang sa kuryente. Danger level naman ng damang init sa 21 lugar sa bansa. Kabilang dyan ang Dumanggas sa Iloilo kung saan naitala ang 45 degrees Celsius. Sa heat index forecast ng Pag-asa, inaasahan ding ang danger level na heat index bukas sa 13 lugar. Pinakamataas ang posibleng maranasan sa Dagupan City kung saan posibleng umabot sa 44 degrees Celsius ang damang init. Sa linggo naman, 16 na lugar ang makararanas ng danger level na heat index. Pinakamataas ang 44 degrees Celsius na inaasahang mararanasan sa Virac, Catanduanes. Kasama rin sa posibleng makaranas ng danger level heat index ang Metro Manila. Ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Nasalpok na isang jeep ang isa pang jeep nang magpang-abot sila sa isang intersection sa Cebu City. Sa lakas ng pagkakabangga, natumba ang isang jeep. Naglabasan ang mga pasahero at ang iba ay dumaan pa sa bintana. Sa isang video makikita ang isang estudyanteng pasaherong napatalon. Kasama siya sa mga isinugod sa ospital. Kwento niya, nag-uunahan daw ang dalawang jeep. Ayon sa driver ng bumanggang jeep, mabilis ang takbo ng isa pang jeep. Sabi naman ng isa pang driver, hindi pa nakaka-red light, kaya siya dumiretso. Wala pa namang pahayag ang mga otoridad. 3 counts ng grave threat at isang count ng inciting to sedition ang inirekomendang ng NBI na isang palaban kay Vice President Sara Duterte. Base po yan sa Affidavit of Investigation ng NBI na nakuha ng GMA News mula kay House Committee on Justice Member Representative Terry Redon. Kaugnay ito ng anyay pagbabanta ng Vice kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sabi ng NBI, malinaw sa konteksto na mapahayag ng Vice na seryoso siya sa banta. Hindi raw ito bunsod ng pansamantalang bugso ng galit, kundi masusi raw pinag-isipan ni Duterte. Lumalabas din daw sa kanyang pananalita na desidido siyang aksyonan ang kanyang banta at hindi siya nagbibiro. Binanggit din ng NBI ang iba pang naging pagbabanta umano ng Vice. Sinusubukan pa naming makuna ng bagong pahayag ang Vice, pero sa panayam ng GMA News kahapon, iginiit ng kanyang kampo na wala siyang ginawang pagbabanta. Ilang partido na ang nag-uusap-usap tungkol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa isang miyembro ng pinakamalaking partido sa Kamara, kalahati o higit pa raw ng mga miyembro nila ang pabor sa impeachment. Saksi si Tina Panganiban Perez.
106 na kongresista o 1/3 ng mga miyembro ng Kamara ang kailangang bumotong pabor para lumusot sa plenaryo ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kaya ngayon pa lang, nag-uusap-usap na ang iba't ibang partido kaugnay sa impeachment proceedings. Ang pinakamalaking partido sa Kamara, ang Lakas CMD, nakakailang pulong na raw. Pero hindi raw dinidiktahan ng Lakas CMD ang mga miyembro nito. It's a conscience vote, no? Walang magiging stand ang partido, kundi depende doon sa mga miyembro kung ano ang kanilang paniniwala at walang sapilitan kasi ganun talaga yun eh. Ayon kay Garin, sa 81 miyembro ng Lakas CMD sa Kamara, kalahati o higit pa raw ang pabor sa impeachment. More than half, no? Baka 2/3 will be in favor, 1/3 will not be. It's a moving number, even if it's our moral obligation and our duty. Siyempre, meron ding iba na iisipin nila, ayaw nila na magkaroon ng political enemies. Meron ding iba na mga nagsasabi na initially okay, pero merong factor kasi may mga groups with influence, no, na, or let's say, merong mga kumakausap din sa kanila na to protect, no, the Vice President. Ang Party List Coalition na alyansa ng mga party list representatives hindi pa raw nagpupulong. Pero sabi ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, sa mga party list, more than half of it would most definitely support impeaching the Vice President. sa ngayon binabalangkas na ng House Committee on Justice ang committee report na maglalaman ng resolusyon at articles of impeachment. Nakatakda itong aprobahan ng komite sa May 4. Ang kapatid ng bise na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte matapos sabihing ginagamit ang pondo sa distrito para pilitin ang mga kongresistang bumoto pabor sa impeachment. Ngayon naman ay nagsasabing ginagamit daw ang mga SALN para pagbantaan ang mga kongresista. Pero ang mga nakausap naming kongresista, wala naman daw naranasang ganito. Wala pong ganyan na pressure, and in fact, mas mahihirapan pa po kami na i-justify at magbulag-bulagan kung kami po ay boboto ng hindi sa for determination of probable cause, samantalang sumisigaw po yung mga ebidensya na nasa harapan po namin. I believe the best way forward is to put faces on those accusations. Kung sino man yung chief of staff na tinawagan or kung sino man yung congressman na tinawagan, napaka-importanteng lumabas, ilantad at siya mismo ang magsalita. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Binuntutan ng Chinese Coast Guard vessel ang barkong Lula ng isang civilian coalition patungong Pag-asa Island. Di pa sila nakakalayo noon sa Mindoro at nasa loob pa ng EEZ ng Pilipinas. Saksi si Von Aquino. 60 nautical miles lang mula sa kanluran ng Mindoro ang lokasyon ng sinasakay naming MV Kapitan Felix Oca nang mamataan namin ang bumubuntot na Chinese Coast Guard vessel na ito na may body number 3103. Matatandaang ang CCG vessel 3103 rin ang gumamit ng long-range acoustic device laban sa Philippine Coast Guard sa BRP Cabra noong January 2025. Ang long-range acoustic device ay may kapasidad na lumikha ng high decibel sound na maaaring magdulot ng pagkasira ng pandinig. Walang Philippine Coast Guard vessel escort ang aming barko, pero ayon sa organizer na atin to koalisyon, may 2 tauhan ng PCG na on board para mag-monitor ng sitwasyon. Ang medyo nakakabahala, 60 nautical miles away pa lang po tayo west of Mindoro. So ibig sabihin, well within our exclusive economic zone ay ini-escort na tayo ng Chinese Coast Guard. Sila pa talaga yung nag-i-escort sa atin. Kaya nakakabahala kasi definitely nasa loob pa po ito ng West Philippine Sea pero umaas ng ayan na naman, siga ang China. Nakasalubong din ng aming barko ang 2 warships ng Canada at Australia na ayon sa Armed Forces of the Philippines ay galing sa Balikatan Exercise Area. Pasado 2:00 naman ng hapon nang subukang magpalipad ng drone ng atin ito koalisyon habang nasa 127 nautical miles ang layo namin sa Mindoro. Pero ang drone hindi nakalipad kahit nasa teritoryo kami ng Pilipinas. Sabi ng operator na dedetect daw kasi ng system ng China ang drone dahil China-made ito.
Lumabas pa nga sa screen ng operator ang isang prompt o mensahe na kailangang i-register ang drone sa Civil Aviation Administration ng China. Parang nagiging layuhan tayo sa sarili nating bansa because why do we need to register our drone to their CAAC when in fact our drones are already registered to in our country. So and nasa Pilipinas pa naman tayo, bakit natin kailangan i-register sa kanila? Very disappointed. Araw naman, ito ay airspace ng Pilipinas. This is part of the Manila Flight Information Region kung saan ang dapat namumuno dito ay yung Civil Aviation Authority of the Philippines. Ito ay nakakabahala. Kailangan nating pag-aralan palalo ito kasi this is a violation of our sovereignty. Ang ML Choi naman na advance party ng atin ito koalisyon, nakasalubong ang Chinese vessel na may bow number 525. Tingin ng crew, ito ay isang Chinese Navy ship na naglalayag 1 oras mula Pag-asa Island. Sinusubukan pa naming makuna ng pahayag ang Chinese Embassy kaugnay nito. Samantala, inaasahang darating ang ML Choi sa Pag-asa Island ngayong araw, habang ang MV Kapitan Felix Oca naman na na-delay ng 10 oras ang pag-alis kahapon. Inaasahang makakarating sa Pag-asa Island dakong alas 5 ng hapon bukas. Lahat po ng activities natin ay tuloy pa rin. Kahit may onting delay lang tayo, ay gagawin pa rin po natin yung ating mga mission. Kasama na po dyan yung paghahatid ng supplies sa ating mga kababayan sa Pag-asa Island at syempre paghahatid din ng musika kasama ng Moro Beats at gayon din tuloy na tuloy po yung ating pag-jet ski sa Pag-asa Island. Ako si Von Aquino, ang inyong saksi.